kasi tinatakot na aristuhin ang mga dadalo dito, kaya malinaw na talagang umatras siguro ang ibang witnesses. Magbantay tayo at kung may aristuhin man mamaya, huwag kayong pumayag na hindi ma-document. Okay? So, bantayan natin kasi by 9 o'clock na wala pa hindi bumukas, sigurado na hindi na yun. We're waiting for the confirmation from the group of Congressman Mike Defensor na sila po ang nagsisilbing security support at team of supporters na bitbit nila para matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, we have received information also na magsasalita sana through video sina Mark Tiksay at Paul Estrada. Ito po mga bagman ni Saldico. Itong may hawak ng listahan ni Saldico. So kung hindi ito matutuloy, di wala ng venue. Pero hindi ito matatapos dito. Pwede po na hindi matuloy ngayon, pero bukas makalawa, doon tayo sa EDSA's right. Doon natin gagawin ang totoong Senate Blue Ribbon Investigation. Paraan ng alam martial law, pareho lang. Nakakatakot ito. And later on, pati na ang regulasyon sa paggamit ng Facebook, YouTube, at iba pang social media ay gagawin na rin ni Marcos. So, kung gagawin niya yan, di ba tingani tayo sa kalsada? Dapat. Sa kalsada na ang gagawin natin kung pagbabawal ang I Facebook. agree. Agree ako na ang Blue Ribbon Committee, habang may oras pa, hindi pa naman natatapos, let's bring it on doon sa People Power Monument or EDSA's right. Para makita ng taong bayan, kung aristuhin sila, di aristuhin tayo lahat. Isama tayo, kung dalhin tayo lahat sa Camp Crame, booking nila tayo lang. Para makita ng buong mundo that ang Pilipinas po ay nasa kuko ng isang diktadura na hindi dinideklara, pero kapareho ng diktadura ang nangyayari. Sa kuko ng dragon. Sa kuko ng dragon na nagbubuga ng apoy at humihit-hit ng usok. Alam mo. Sino ba kaya rin ang balak na tatanong sa grupo ni Gatchalian? Ang naririnig natin ngayong araw na to, tapos na po, made na si Joel Villanueva. Pero sabi niya nga, hindi daw siya... Eh di malalaman natin bukas kasi bukas bago magsesyon, mauuna ang reorganization. So pag tumawid si Joel Villanueva bukas, idideklara nila that they have 13. Magkakaroon ng eleksyon, tapos na po ang buhay ng presidency ni Senator Alan Peter Cayetano. Pag hindi siya tumawid. Pag hindi siya tumawid, deadlock yon, pero hindi papayagan ni Marcos yon na magkaroon ng deadlock. The purpose of the special session tomorrow is to seize power from the Senate. Dahil hindi nila makukuha na magsesyon, nagpatawag ng special session. The purpose of the special session is related to here. Kung bakit hindi ito papayagan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil papalitan na nila ang Senate Blue Ribbon. Tatanggalin si Cayetano, tatanggalin si Marcoleta. At para mangyari yan, kailangan tumawid si Joel Villanueva. And that will happen tomorrow. We are very sure about that. Pero kaya nagsabi niya, amin sa decision pero hindi siya nakampi. Pero pag nagdeklara bukas ng 13 at magbutuhan ng bagong officers, including Senate President, tapos na. May statement siya kahapon sabi ni Joel Villanueva kahapon na susundin niya ang konsensya at ang Diyos daw ang kanyang Panginoon na susundin at hindi ang mga kaibigan, hindi mga kasamahan. Narinig natin, di ba? Kaya ang meaning ng GIL ngayon ay Joel is Lord. Yun ang sinasabi nga ang Hindi na sa kakampi sa GIL ay nagtatago sa liwanag na kadipunyuhan. Tama. Pero bantayan natin na pag 9:30 na wala pa, 9 o'clock, ibig sabihin kinansila na po ito. Kasi kagabi pa tayo nakarinig na babarikadahan ito ng mga pulis. So napakahirap naman pala kay Eric na maging whistleblower kapag wala ka naman palang protektang makukuha sa gobyerno. Totoo yun. Pag whistleblower ka laban sa katiwalian at mga kasakiman at mga katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos, kawawa. Pero pag whistleblower ka laban sa mga Duterte, paldo-paldo ka. May maleta ka. Hindi ba tinawagan kay Eric sa Quadcom? Hindi sa bansa, ano tawagan, gusto nilang patuloy nyo sa media. Sa Middle East, sa Egypt dati, sa Nepal, sa Indonesia, sinubukan din nila ito. Pero ang taong bayan kasi pag nagtumilos na at namulat na, hindi mo na mapipigilan. Yan ang kasaysayan. Sandaan po natin ito mga kapatid the greater the oppression, the greater will be the resistance. Kapag lumala po ang panunupil ng gobyerno ni Marcos, expected natin na mas magiging maigting din po
ang magiging pagtutol at paglaban ng mamamayan. It will take time, but it will happen. Tuloy ah. So, salamat ha. Wala pa. Hindi, nakatawa. Ang sources from the office of Alan Peter Cayetano, they're trying to look for another venue. Kung hindi ito matutuloy. Hindi ko na lang siya ikot. Mga staff nila yun. Na they are looking for another venue. In case na ito, ikakansila na lang lubusan. So, staff po ni Senator Alan din Na they are trying to look for another venue that will accommodate the Senate Floribund Committee. Pero today din po yun. Today rin, kasi tomorrow nga, malalagot na ang hininga ng Alan Peter Cayetano presidency sa Senado. Sigurado po yun. Malalagot na taong bayan. Thank you ha. Kasi tomorrow is a gimmick. It's not about the joint session. Yeah, tomorrow is going to be a kudeta on the Senate. At ang malungkot, masaklap, it's the President doing the attack on the Senate. It's very uncalled for. The last time that we saw na ang Kongreso ay lantarang pinakialaman was during the martial law. 50 years ago, 54 years ago. Right now, there is no declaration of martial law, pero ang presidente pa rin ang nagmamaniobra para agawin ang liderato sa Senado. Yan ang usurpation. Yan ang malinaw na paglabag sa saligang batas. However, without the Constitution declared by the Supreme Court na mali si Marcos, ang sitwasyon natin ay nananatili na sila ang nangingibabaw. That is very disheartening. Alam nyo kung anong nararamdaman ng taong bayan? That we do not have a government anymore. Ang gobyerno ay para na lang doon kay Marcos at sa kanyang pamilya. Pero when people will go to seek out justice, walang katarungan, walang hustisya. Lalo na pag nagkikriticize ka sa government. Kawawa ang taong bayan. That is why kahit ilan lang kami dito kanina, ito ang tamang dapat gawin. Kasi the price of freedom is vigilance. And the color of politics will fade, pero yung karapatan at kalayaan ng bayan ay dapat ipinaglalaban. Eric, yung tanong ko, anong stand ngayon ng Supreme Court dito? Tahimik sila. The Supreme Court will not act on anything without a petition. So right now, the impasse in the Senate, yung standoff, wala pong petition eh. Naibasura po yung isa dahil lack of legal standing, not on the merits. So the Supreme Court will not rule on this without a proper petition. So kami naman sa people's movement like Kampilan at Bangon Sambayanan, we deem it necessary that the people must participate. Ang malungkot lang kasi tinatakot na aristuhin ang mga dadalo dito, kaya malinaw na talagang umatras siguro ang ibang witnesses. Pag alas 9 na, it's about an hour about to start. Wala pang linaw, sarado lahat. So most likely, the venue now is canceled. And we are going to await for advice kung saan kami pupunta. Pero pupunta pa rin kami doon. Eric, halimbawa kung dumating dito yung mga resource person tulad ng mga Marines, mga dating Marines, posible silang aristuhin. May posibilidad dahil mayroon na daw mga warrant of arrest against them na hindi pa idinideklara. Ngayong araw ito lalabas. That is a possibility. However, that will also enrage the people. Mas magagalit ang tao na yung mga nagsisiwalat ng totoo, yun ang kinukulong, yun ang kinakasuhan. Yung mga nagnanakaw at nagdarambong sa bayan, sila ay libreng-libre, sila ay bidang-bida. Malungkot, nakakagalit, but we have to fight, we have to stand our ground. Thank you ha. We will stay until mga 9:30. Antayin namin and then we will announce kung saan ang next venue, kung papayagan na. Thank you. Salamat po, salamat po. Thank you. Pakita ko sa inyo yung kaganapan ko dito sa labas po ng itong pinaka-venue sa lapit sa MRT. So tapat lang yan ng Mega Mall, no? So ito ay sarado po, mukhang hindi ata matutuloy based doon sa interview. At may mga bali-balita na di umano'y meron aarestuhin. So di pa kumpirmado pero malaman pa. So mukhang lilipat lamang po yung venue. At dahil nga kung narinig nyo yung sinabi po ni Ka Eric, sinabi niya doon, ay binanggit niya doon na possible na
naman, ilipat lang yung venue. Hindi matuloy dito, pero maililipat sa ibang venue. Dahil bukas, ay mukhang totally may sasanib na doon sa kabilang grupo, no, na hindi na sila Senator Alan ang majority. So dito naman sa labas, ayan, ito yung packet ng LRT. Ayan. Then meron din doon iba mga supporter na naghahantay. So hindi pa natin alam yung mga lahat ng confirmation, pero para updated po kayo sa lahat ng mga ganapan. Kaya sure, then follow na lang po sa ating channel.